Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 371 Kabanata 370 Bago ang isang suntok ay nahulog, isang suntok ang dumating, ang ikalimang update ay 4/5 para sa pinuno ng SUNA. Kung titingnan ang unang isyu ng pahayagan at ang mga reaksyon ng mga ministro ng korte, talagang nasiyahan si Emperor An. Oo, kung ganito ang mga ministrong ito na may kaalaman, mas lalong umiinit ang reaksyon ng mga karaniwang tao, di ba? Matapos ang unang putok ay nagpaputok, ang natitira ay naging mas madali. Tila ang pagpapatupad ng sapilitang edukasyon ay nagsagawa ng pinakakritikal na unang hakbang, at labis na nasisiyahan si Andy. Kaya lang itong current affairs section. Natarante si Andy at gustong tumawa ng sabay. Bagamat mabuti ang intensyon, ang kasalukuyang hindi kasiyahan ng mga tao sa Imperial Court ay kadalasang dahil sa ang katunayan na ang ilang mga tao tulad ni Lin Yuanqing at Lin Wenyao at ang kanyang anak ay sumire sa kapaligiran. Iniisip nila na ang mga tiwaling opisyal na ito ay protektado ng Imperial Court, kaya sila ay walang prinsipyo. At nang ilabas ni Jingzi ang mga gawain ng pamilya Lin at ng pamilya Wu sa mundo, talagang sinasabi niya sa lahat na nais ng banal na espiritu na ipatupad ang mapagkawanggawa na pamahalaan, at sino man ang maglakas loob na malaman ang batas at labagin ito ay hindi basta-basta maliligtas. Sa makatuwid, nasisiyahan pa rin si Emperor An sa malalim na mga pananaw na ipinahayag sa seksyon ng kasalukuyang mga gawain, ngunit medyo miserable ito para kay Wu Xianyong. Ngunit hindi siya nararapat na karamay. Kung hindi dahil sa pamamagitan ni Haring Siang, hinarap ni Emperor An si Lin Wenyao ng mahigpit dahil lang sa naglakas loob siyang molestiyahin si Su Mochen. Pagkatapos ay nangyari ang usapin ng Wuyong at Wude, at hindi siya inayos ni Emperor An. Ito ay upang magbigay ng mukha kina Haring Siang at Wu Xianyong. Sa pagkakataong ito ay inilantad ni Jingzi si Wu Xianyong at ito ay kanyang sariling kasalanan. Gusto lang sabihin ni Emperor An na karapat dapat siya. Ngunit mayroong isang bagay tungkol sa pamagat na ito. Ngumiti si Emperor An, at pagkatapos ay seryosong nagsabi, President Jing, ito ang kasalukuyang seksyon ng mga gawain. Kamahalan, nagkamali ako. Bago pa matapos magsalita si Emperor An, tumayo si Jingzi at inamin ang kanyang pagkakamali. Nagulat sa isang grupo ng mga tao. Oh, anong meron? Kamahalan, gusto kong humingi ng paumanhin kay Mr. Wu. Ang nilalaman ng entertainment section na ito ay naisulat ng napakabilis, at ang ilang bahagi ay hindi garantisadong totoo, na nasaktan kay Mr. Wu. Itinaas ni Wu Xianyong ang kanyang ulo at sinulyapan si Jingzi, walang gaanong ekspresyon sa kanyang mukha, natuklasan na ba sa wakas ang kanyang konsensya. Sayang at nasaktan mo na ako ng gusto. Masakit sa pisikal at mental, at ang paghingi ng tawad ay hindi tamang gawin. Oh, then tell me, nasaan ang mga bagay na hindi garantisadong totoo? Naging interesado rin si Andy. Mali talaga ang nakasulat sa dyaryo namin na pinutol ng talam ang dugo ni Mr. Wu. Nandyan pa rin ang dugo ni Mr. Wu. I can guarantee this, nawalan lang siya ng itlog. Nung nagsulat ako ng dyaryo noon, ang opisyal ay hindi we haven't investigated clearly, otherwise the official will use the title of the current affairs section as a warrior without eggs. Bago dama po ang isang suntok ay may sumuntok na naman. Muntik nang mahiga si Wu Xianyong dahil sa mga marahas na suntok. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay ang ugali ni Emperor An. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya kailanman naawa o pinuna si Jingzi. Hindi maiwasang mapaisip ni Wu Xianyong, ang lahat kaya ng ito ay utos ng kanyang kamahalan. Iniisip ko ito, nanginginig ako. Wu Xilang, ano sa tingin mo? Sinulyapan siya ni Emperor An at mahinahong sinabi. Hindi pa nakaka-recover ang kanyang katawan, at ang kanyang isip ay dumanas ng ganoong dagok. Sa oras na ito, dumating si Andy upang tanungin siya kung ano ang iniisip niya. Malinaw, naunawaan ni Wu Xianyong ang ibig sabihin ni Emperor An. Agad siyang lumuhad at nagsabi, kamahalan, ako ay nagkasala. Ang aking kawalan ng kakayahan sa disiplina ay naging sanhi ng aking mga anak na maging mayabang at walang batas, na sumisira sa opisyal na kapaligiran at nagdulot ng labis na masamang epekto sa mga tao. Kaya naman, ako ay kusang loob na nagbitiw, umaasa sa pahintulot ng kamahalan. Dahil may ganitong realization si Mr. Wu, sigurado ako. Pagkatapos ay nagpadala si Sui Shouyuren ng isang tao upang tulungan si Wu Xianyong palabas, na mukhang nalilito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, at si Emperor An ay walang kahit isang salita upang iligtas siya. Si Wu Xianyong ay dapat talagang naliligaw. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga labi. Pagkaraan ng napakatagal na pagpunta sa Jingzhou, sa wakas ay natalo niya ang isang kontrabida, karaniwang binunot siya. Kahit gaano pa kahirap mag-pose ng pananakot sa kanya, ayon, masarap sa pakiramdam. Medyo natigilan ng mga ministro. Kung ang entertainment section ay tungkol sa pagbibigay aliw sa publiko, at ang literature at military sections ay tungkol sa pambabala sa mga tao, ang ipinapakita ni Jingzi sa lahat ay ang kanyang pinakamaamo at totoong panig. Ngunit simula sa current affairs section, inihayag niya ang kanyang napakatalas na pangil. Ang mga nambo-bully sa kanya noon ay kinagat niya hanggang sa mamatay, at hindi na nila nagawang lumaban.
Sa kanilang mga mata, si Jingzi ay naging medyo nakakatakot. At si Bai Qingyuan, na pinakamatagal na kasama ni Jingzi, ay biglang nakaramdam ng bahagyang panginginig. Lumalabas na sa tuwing kakausapin lang niya ito, ibig sabihin ay inaalagaan siya ng mabuti ni Jingzi. Noong una ay gusto niyang ipahiya muli si Jingzi, na sinasabing pinanatili niya itong pribado. Ang nilalaman ng seksyon ng militar ay binago sa pakikipaglaban ni Liu Jinghong sa pinakamalakas na mandirigma ng Southern Qi Dynasty, na salungat sa katotohanan, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya akong kalimutan ito. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang unang isyu ng pahayagan ay matagumpay, at si Emperor An ay napakasaya, ngunit si Jingzi ay hindi mapigilan, at ang problema para sa kanya sa oras na ito ay walang alinlangan na haantong sa kamatayan. Kaya tumahimik ka, ibaba mo ang iyong ulo, at huminto sa pagsasalita. Sa huli, ang natitira na lang ay ang life section. Ito ay kapareho ng pangkalahatang balangkas na binanggit ni Li Haoyu noon, ngunit ang mga detalye ay halatang mas detalyado, at kasama rin dito ang Zhang Jawinry, Wen Xiangju, at iba pa. At ang mga opisyal ay pinapanood ito ng buong Golek. Sa partikular, binanggit ng artikulo si Xu Jinping, ang prinsipe ng dinastiyang Jin, ng maraming beses. Bagamat sinabi ng pahayagan na walang kinalaman sa kanya ang lahat, ang madalas niyang pagpapakita ay nakakaakit pa rin ng atensyon ng lahat. Natural na napansin ito ni Emperor An at sumimangot, President Jing, ano sa palagay mo ang sinabi ni Zhang Zuhao, na ang lahat ay ginawa ng Crown Prince of Jin? Kamahalan, ang opinyon ng pahayagan ay opinyon ng ministro. Bagong bukas ang pangalan sa akta ng gawaan ng alak ay nakasulat bilang Zhang Zuhao. Bagamat lohikal na pagsasalita, wala siyang lakas sa pananalapi at walang mag-aambag ng pera at pagsisikap. Imposibleng mabuksan niya ang gawaan ng alak sa loob ng maikling panahon. Ngunit binuksan niya ito. Bago magkaroon ng ebidensya, huwag basta-basta mag-isip si Chen. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, nagkatinginan ang lahat ng mga ministro. Walang naniniwala na ang isang Zhang Zuhao lamang ay may napakaraming enerhiya. Dapat may master sa likod niya. Bukod dito, hindi lalabag sa batas si Prince Jin, di ba? Umabot na sa 5,000 taels of silver ang turnover ng wine shop, at isa lang ito sa Jingzhou City. Sinisiraan din ni Zhang Zuhao si Prince Jin na gusto niyang magbukas ng mga wine shop sa buong bansa, kaya magkano ang kikitain niya? Magkano ang pera? Kulang ba ang hari ng Jin sa pera? Ano ang gagawin sa prinsipe ng Jin? Iniutos ito ni Zhang Zuhao. Paulit-ulit na sinasabi ni Jingzi na pinaniwalaan niya ito. Nangako si Prinsipe Jin na hindi siya sinusulan ni Prinsipe Jin, ngunit itinuro din niya ang mga layer ng pagdududa. Ang mga ministro ay hindi tanga at natural na alam kung ano ang gusto niyang ipahayag. Sinulyapan ni Prinsipe Xiang si Jingzi nang walang pakialam, at pinagalitan si Xu Jinping sa kanyang puso, anong talo? Totoo na walang sapat na tagumpay at higit pa sa kabiguan. Buti na lang at naputol ko na ang relasyon niya ngayon, kung hindi ay nadamay na ako sa kanya hanggang sa mamatay. Hindi kailanman nakataas ang mga kilay ni Emperor An. Alam niya ang lahat ng mga pahiwatig ni Jingzi at isinasaalang-alang ang mga iyon sa kanyang puso sa sandaling ito. Dahil walang kaalam-alam, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, natapos ko na ang pagbabasa ng dyaryo. Mabuti naman. Punta tayo dito ngayong umaga. Hindi pa ba gusto ni President Jing na ihatid ang dyaryo kay Mo Chen? Kung gayon, itago muna natin ito sa ngayon. Oo, kamahalan. Mabilis na umalis ang mga ministro, at si Emperor An at Jingzi lamang ang naiwan sa Jinluan Palace, at maging si Sui Shouyuan ay lumabas. Ano sa tingin mo ang gustong gawin ni Prince Jin? Sabi ni Emperor An sa malalim na boses na nakatalikod kay Jingzi at ang mga kamay ay nasa likod niya. Sa katunayan, naramdaman ni Jingzi na sa hindi masyadong maliwanag na pag-iisip ni Xu Jinping, malamang na siya mismo ang nag-isip ng bagay na ito. Tungkol sa layunin, marahil para kay Zhang Xiaoyu. Pero hindi niya sasabihin iyon. Kamahalan, hindi ako nang ahas na sabihin ito. Mayroon pa ba kayong hindi mapangahas na sabihin? Lumingon si Emperor An at sinulyapan siya. Walang mga tagalabas, iyon lang. Pakiramdam ko, kung si Zhang Zuhao ay nag-iisa, imposibleng magbukas ng isang tindahan ng alak. At saka, siya ay nasa kanayunan at hindi niya lubos na kilala ang prinsipe ng Jin, kaya paano siya biglang mali? Emperor An nodding, na nagpapahiwatig na magpatuloy siya. Ang alak ay isang negosyong napakalaki ng kita. Hindi nasisiyahan ng Crown Prince ng Jin sa pagbubukas nito. Plano niyang buksan ito sa buong bansa. Ilang sundalo at kabayo ang kaya niyang alagaan at ilang armas ang mabibili niya sa perang kinikita niya sa isang taon. Nang marinig ang, mga sundalo, kabayo at armas, nanliit ang mga mata ni Emperor An, sinasabi mo ba na hiniling sa kanya ni Haring Jin na gawin ang mga bagay na ito? Hindi ito ang sinabi ko, ngunit ang naisip ng iyong kamahalan sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tumangala si Emperor An sa kanya, sa totoo lang, pinagmamasdan ko ang bawat kilos ni Haring Jin sa Jingxi. Sa simula, naisip ko ang kapatiran ng aking mga kababayan at hindi ko kayang kumilos. Ngunit ngayong lumalakas na ang kapangyarihan ni Haring Jin, kahit na gusto kong kumilos. Mabuti, nagawa ko na ito. Wala na akong magagawa.
Dahil napansin ito ng iyong kamahalan, sa palagay ko ay mas mabuting kumilos sa lalong madaling panahon, kung hindi, ito ay magtatagal at ito ay magiging isang sakuna. Matapos marinig ito, sa wakas ay natauhan si Emperor An, sinasabi mo ba ito dahil gusto mong maghayganti? Umiling si Jingzi, kung inosente si Haring Jin, kahit na gusto kong maghayganti, walang paraan para maghayganti. Ngunit kung alam ni Haring Jin ang batas at lalabag sa batas at magtangkang agawin ang trono, maghihiganti ako. Hindi natakot si Jingzi sa titig ni Emperor An at humakbang ito para salubungin siya. Nang makita ito ni Emperor An, bigla siyang tumawa. Anong paraan para makaganti? Kung gayon kailangan kong umasa sa iyo. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sumagot, sinusunod ko ang utos ng iyong kamahalan. Tumango si Emperor An at pagkatapos ay binago ang paksa, sinabi mo lang sa live section na ang alak ni Zhang Suhao ay pagmamayari ni Zhang Zuoxian, na maliwanag. Kung tutusin, magkapatid sila, at ninakaw pa rin niya ang craftsmanship ng gawaan ng alak ni Zhang. Ngunit paano ang tungkol kay Wen Xiangju? Nakangiting sabi ni Jingzi. Wala akong mate at tago sa kamahalan. Ibinigay sa akin ng shopkeeper Song si Wen Xiangju bago siya arestuhin. Tinitingnan ng hindi makapaniwalang ekspresyon ni Emperor An, seryosong sinabi ni Jingzi, kung hindi maniniwala ang kamahalan, maibibigay ko ito sa kanya. Ilabas mo ang libro. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Bueno, sa katunayan, ipinangako ko lang sa shopkeeper Song na maaari niyang panatilihing ligtas ang kanyang asawa at mga anak, at si Wen Xiangju ay halos hindi na makayanan. Napunta siya sa bilangguan, at walang sinuman sa kanyang pamilya ang maaaring pumalit, ito ay isang magandang ideya na hilingin sa akin na pumalit. Nasiyahan si Emperor An, kaya sinabi niya, Zhangja Winery. Ay sa iyo talaga, at ngayon ay Wen Xiangju na rin. Ikaw, medyo hindi patas para sa iyo na maging opisyal. Sa dalawang tindahan lang na ito, maaari kang magkaroon ng sapat na pagkain at inumin. Ngumiti si Jingzi, iniisip na kailangan pa niyang magbukas ng tindahan kung hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at inumin. Hindi ko alam kung sinasadya siyang itinuro ni Emperor An, kaya seryoso niyang sinabi, kamahalan, mayroon talaga akong ilang makasariling motibo sa pagkuha kay Wen Xiangju. Oh, anong makasariling motibo? Sinabi ko sa iyong kamahalan na gusto kong ipatupad ang sapilitang edukasyon. Kung magiging tanyag ang pahayagan, pera na lang ang natitira. Sa hinaharap, maaari kong buksan ang Zhangja Liquor at Wen Xiangju sa mga lugar na may mga sangay ng pahayagan sa buong bansa, para magamit ko ang kalahati ng perang kinita sa tindahan. Ano sa palagay mo ang pakikilahok ng iyong kamahalan sa sapilitang edukasyon? Okay, very good. Tuwang-tuwang tinapik ni Emperor An si Jingzi sa balikat, sa pag-aakalang kulang si Angwo ng gayong mga talento. Hindi lang niya naisip na kumita ng pera, ngunit nais niyang i-invest ang pera sa pagtatayo ng edukasyon ng Angwo. Ang estadong ito ay hindi gaanong naiiba sa kalagayan ng emperador. Hinamplas ni Jingzi habang mainit ang plancha, kamahalan, hindi madaling magbukas ng magandang Wen Xiangju. Halimbawa, sobra-sobra ang utang ni Wen Xiangju, at hindi mababa ang katayuan nito, kaya hindi ako nang ahas na hilingin ito. Kung mangyayari ang mga bagay na ganito, Wen Xiangju ay hindi lamang hindi ka maaaring kumita ng pera, ngunit kailangan kong gumamit ng pera mula sa alak. I-invest mo ito sa edukasyon. Kailan? Narinig ito ni Emperor An, agad siyang nalungkot, ang Emperor's Sword na ibinigay ko sa iyo ay isang dekorasyon lamang. Kunin mo ang Emperor's Sword para kolektahin ang pera at tingnan kung sino ang hindi maglalakas loob na magbigay nito. Hinihintay ito ni Jingzi. Agad niyang iniyuko ang kanyang mga kamay at yumuko, salamat, kamahalan. Pagkatapos ay bumantong hininga si Emperor An na may damdamin, napaka-eccentric mo sa sektor ng entertainment. Kung hindi dahil sa kwento ng unggoy, natatakot ako na mahirap para sa mga tao na maging interesado sa pahayagan. Gayunpaman, kung titingnan natin ang kwentong ito ng mas malalim, ito ay totoo nga. Ang sinabi ni Taifubay ay madaling hindi maintindihan. Noong nakinig ako sa kwento ni Mo Chen kahapon, halos akala ko may iniisip kang pagre-rebelde. Sa kabutihang palad, sinabi rin ni Mo Chen ang natitirang bahagi ng kwento, ngunit pagkatapos malaman ang wakas, tingnan natin ito. Ang kwento, bigla kong naramdaman, ay hindi nakawili-wili. Lubos na nakikiramay si Jingzi kay Emperor An, at malamang na ganito ang kapalaran ng pagiging spoiled. Pagkatapos ng isa pang pakikipag-usap kay Emperor An, lumabas si Jingzi sa Jinluan Palace at dumiretso sa Fukhen Palace. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan si Sui Shoyuren para manguna, kaya nagawa ni Jingzi na pumunta doon ng mag-isa. Bago makarating sa Fukhen Palace, narinig ko ang tawa ng imperial na nasa tabi ko. Huminto si Jingzi at tahimik na lumapit. Bago makatawid si Jingzi sa Moon Gate, narinig niya ang boses ni Su Mochen na nagmumula sa loob. Jingzi, hindi. Oo, Zir, hindi. Halos mapang-anga si Jingzi sa labas ng pinto. Logically speaking, dapat kumukulo ang dugo ni Jingzi pagkatapos marinig ang ganoong kapanapanabik na boses, ngunit hindi siya ang bida. Halatang nasa labas ako, pero sino si Jingzi sa loob? Bilang resulta, ang galit na si Jingzi ay humakbang patungo sa Moon Gate ng Royal Garden.
Pagkapasok niya ay agad na lumapit sa kanya ang isang itim na figure. Delikado. Sa ganitong pag-iisip, itinaas ni Jingzi ang kanyang mga paa. Hindi. Sisipa na sana siya nang marinig niyang sumigaw si Sumochan sa di kalayuan. Saglit siyang nag-alinlangan at ibinaba ang paa. Nakita na niya na ang itim na anino na tumatakbo papunta sa kanya ay isang puting tuta. Tingnan mo. Pagkarating sa kanya, huminto ang aso sa di malamang dahilan at ikanaway ang buntot nito sa kanya. Ang ulo ni Jingzi ay puno ng mga tandang pananong. Maya-maya lang, lumapit si Sumochan, tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, malapit na. Buti na lang, napasigaw ako sa oras, kung hindi, ang aking Zir ay napatay na. Sinapak mo ito ng masama. Nang sabihin niya ang, Zir, maingat na tumingala si Sumochan, namumula ang kanyang magandang mukha. Chapter 373 Maaari mo bang kainin ito? Ikalawang update. Naramdaman ni Jingzi na wala siyang paraan para hindi magalit. Itinuro ang aso na humahaplos sa kanyang mga binti ng pantalon, hindi nasisiyahang sinabi niya, ano ang tawag mo dito ngayon lang? Zir. Hindi ba? Ipinilig ni Sumochan ang kanyang maliit na ulo, mukhang medyo cute. Hindi naman. Aso ang tingin mo sa akin. Ba? Dumura si Sumochan, namumula at nagsabi, paano mo aasahan na magiging masunurin ang aming Zir? Ang aming Zir ay laging naririto para sa iyo, magagawa mo ito. Bakit hindi? Pinapunta mo ako ng madalas sa palasyo, at wala pang 2 araw na pumunta ako rito. Okay lang ba, Su? Iniling ni Mochan ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinulupot niya ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ka kasing galing. Hindi ako kasing galing ng aso. Galit na galit si Jingzi na gusto niyang sipain ang aso, ngunit halatang mahilig sa aso si Sumochan, kaya hindi siya nag-how dare. Ha, hindi ito kasing ganda. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kung ano ang magagawa nito, hindi mo magagawa. Iniisip ko pa, pwede ba akong samahan araw-araw, araw o gabi, kaya mo ba? Haha, hindi ako naniniwala. Ano ang magagawa ng aso na hindi ko kayang gawin? Ngumisi si Jingzi, labis na hindi nasisiyahan. Bago pa makapagsalita si Sumochan, sinabi ni Guiji sa tabi niya, makakain na kami ni Zir. Kaya mo ba? Itinaas niya ang kanyang ulo, mukhang mayabang. Ito ay nakakain. Hindi ito tae, tama ba? Tumingin si Jingzi at nakitang parang may dilaw na bagay sa bibig ni Guzi. Dahil ilang beses nitong hinaplos ang paa ng pantalon niya, nag-iba na ang kulay ng pantalon niya. Iniisip ang sinabi ni Sumochan kanina, huwag dilaan, madumi doon, agad na nahanap ni Jingzi ang sagot. Damn it, itong asong ito ay dumating upang kuskusin ako pagkatapos kumain ng tae. Tinatawag kitang munting diwata. Tumabi siya na may pagkasuklam, ngunit agad naman siyang sinundan ng aso. Galit na sinabi ni Jingzi, ilabas mo ito dali. Ngumiti si Sumochan, sa tingin nito ay malapit kayo, at tila alam din nito na kapareho mo ng pangalan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Palm. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Jingzi. Nagpanik ngayon si Sumochan. Gaano man kagaling ang aso, kumpara kay Jingzi. Mabuti pa rin si Jingzi. Kahit na ang aso ay tinatawag ding Jingzi, ito ay isang asong Jingzi. Guiji, ilagay mo alisin mo si Zir. Naisip ni Guiji kung ano ang dinilaan ng aso, at biglang naging lubhang lumalaban. Nang makitang nagdadabog siya, sinabi ni Sumochan na hindi nasisiyahan, bilisan mo, o hahayaan kitang yakapin si Zir magdamag. Matulog ka na. Nagulat si Guiji at dali-daling binuhat ang aso at tumakbo palayo, malamang para hugasan ito. Pagkatapos ng lahat, ang paghuhugas ay mas malusog. Umalis si Guiji. Nang makita ni Sumochan ang pahayagan sa kamay ni Jingzi, ang kanyang mga mata ay nanliit sa crescent moons, at iniunat niya ang kanyang kamay ng nakangiti. Nandito ka ba para ihatid sa akin ang dyaryo? Inabot ni Jingzi ang dyaryo. Hindi mo ba laging naiisip na hindi ko sinabi sa iyo ang nakasulat sa dyaryo? Ipapadala ko sa iyo ng mabilis habang ako ay nasa umaga. Talaga. Lalong lumakas ang ngiti ni Sumochan, at hindi na pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang magbasa. Ang mainit na sikat ng araw ay tumama sa kanyang katawan, at hinay pa ng hangin ang lelayan ng kanyang mabulaklak na palda, na umindayog sa mga sanga sa puno. Mabilis siyang nagbasa, binabalikan ang iba pang mga seksyon, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang partikular na pagkagusto dito. Natigilan lang siya nang lumipat ang mga mata niya sa literature section. Ang aking pag-ibig ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, at ang mga bundok at dagat ay maaaring maging patag. Matapos basahin ang isang pangungusap ng buong puso, itinaas niya ang kanyang ulo, ikaw ba ay masyadong matapang? Ha? Bakit mo nasabi yan? Ito ay isinulat sa pangalawang kapatid na babae. Naglakas loob ka na sabihin ito. Kung hahayaan mo lang ito ng pribado, hindi ka ba natatakot na mapintasan ng iba kung gagawin mo ito ng lantaran? Habang sinasabi ko ito, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na inggit at pagkasuklam sa aking puso. Huwag kang matakot. Hindi mo ba nakita ang anota sayon sa ibaba? Anota sayon. Humalaklak si Sumochan, sa tingin mo lahat ng iba ay tanga, tama ba?
Dapat mong unawain ang iyong anotasyon kahit na hindi mo ito binabasa. Ang mga tao ay hindi magiging bobo dahil sa mga komento. Walang pakialam na ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay, kung hindi sila tanga, hindi sila bobo, basta't kaya nilang magpanggap na tanga. At saka, mula nang maglakas loob akong magsulat, hindi ako natakot. Darating din ito sa huli. Tumingin si Sumochan sa mga mata ni Jingzi at biglang nakaramdam ng inggit kay Zhou Xining. At the same time, medyo depressed ako, bakit ko sila tinuturing na panganay na tiyahin, pero gusto nilang maging panganay kong kapatid. Nang makitang halos tanghali na, natakot siya na kung walang pakialam si Sumochan sa pagkain mamaya, magiging walang kabuluhan ang pananatili rito, at wala siyang alam sa sitwasyon sa labas ng palasyo, kaya naghanda si Jingzi na umalis. Mu Chen, ngayon ang araw kung kailan inilabas ang pahayagan. Hindi pa ako lumalabas ng palasyo, kaya hindi ako magtatagal dito. Mahinang sinabi ni Sumochan at walang sinabi para hikayatin siyang manatili, ngunit nang hahakbang na sana si Jingzi, bigla siyang nagsalita muli, medyo malungkot ang kanyang boses. Jingzi, pwede ba tayong mamasyal tulad ng dati? Si Sumochan ay medyo nabighani sa pag-iisip tungkol sa mga araw na pinag-usapan nilang dalawa ang lahat ng bagay sa Yongzhou City at naglalakad na magkatabi sa kalye. Bakit hindi? Sa totoo lang, ganoon din ang naramdaman ni Jingzi. Nang hindi siya nakarating sa Jingzhou City, walang maraming bagay na dapat ipag-alala at ang mga araw ay nakakaaliw, na talagang nostalgic. Matagal ka nang nakabalik sa palasyo, matagal na sana ang galit ng kamahalan. Hindi ko ba nabalitaan na mahal ka pa rin ng kamahalan? Maaari mo itong banggitin sa kanyang kamahalan, tiyak na magiging okay. Umiling si Sumochan, I don't dare. Nakatitig si Jingzi sa kanya nang may matitinding mga mata, hindi maisip ni Jingzi na tumanggi, kaya nangako siya, sasabihin ko ito sa iyong kamahalan. Ngayon ako ay isang sikat na tao sa paligid ng iyong kamahalan, kaya dapat niya akong bigyan ng mukha. Talaga. Tumaas ang sulok ng bibig ni Sumochan, at ngumiti si Li Duo, na para bang hindi pa siya naging masaya mula nang bumalik sa Jingzhou. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Maari kitang ihatid sa opisina ng pahayagan natin. Sa palasyo, teritoryo mo ito, at pagdating mo doon, akin na. Ngumiti si Sumochan at tumango kasama niya. Kamakaway ang kanyang kamay, bahagya siyang naglakad patungo sa Fokhen Palace. Tumangala si Jingzi sa kanyang likuran, at pagkatapos ay umalis. Matagal nang naghihintay si Hanhan sa labas ng gate ng palasyo. Ibang-iba sa pag-squat sa isang sulok gaya ng dati, sa pagkakataong ito ay gumagala siya sa pasukan ng palasyo, at may hawak pa siyang martilyo na hugis lumilipad na palakol. Iyon mismo ang hiniling ni Jingzi sa tindahan ng panday para sa kanya, ngunit kamakailan lamang, siya ay abala sa opisina ng pahayagan na halos nakalimutan na niya ito. Ngunit nagpunta si Hanhan upang bawiin ito ng mag-isa. May hawak siyang malaking palakol na lumilipad, hindi banggitin ng matangkad at makapangyarihan. Siya ay gumagala sa tarangkahan ng palasyo at nakangisi sa mga gwardya ng palasyo. Ang mga gwardya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Iniisip niya pa rin kung saan nanggaling ang tanga. Ano sa palagay mo ang pagpapakita dito na may mga armas? Nang lumabas si Jingzi, nakita niya ang dalawang gwardya na nakaupo ng patayo at nagdedebate kung aakyat at magtatanong. Mabilis niyang paliwanag sabay ngiti. Natural, kilala rin ng gwardya si Jingzi, na sikat kamakailan, at sumuko pagkatapos makinig sa kanyang sinabi. Kabanata 374 na mga espesyal na tagubilin, ikatlong update. Jingzi para puntahan at sipain si Hanhan, gago ka ba, bakit ka lang nag-iindayog ng martilyo dito? Lalong natuwa si Hanhan nang marinig niya ito. Itinaas niya ang lumilipad na palakol sa kanyang kamay para ipakita kay Jingzi, Young Master, umiindayog lang ako gamit ang martilyo na ginawa mo. Ito ay tulad ng pagtugtog ng piano gamit ang mga martilyo, si Jingzi ay tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerekon sa kanya, kaya tinanong niya, nagawa mo na ba ang lahat ng mga bagay na itinalaga sa iyo? Tumango si Hanhan at sinabing, magpadala ng isa kay Miss Zhang. Tinanong ka ni Miss Zhang kung kailan ka malaya at hiniling na pumunta ka para sa hapunan. Pagkatapos ay pumunta ako upang protektahan ang bansa. Sa palasyo, wala si Yu Guogong, ngunit narito si Yu Haixing. Nabalitaan niyang maghahatid ako ng pahayagan, kaya sinabi niyang ayos lang. Binigay mo ba sa kanya? Sa karakter ni Yu Haixing, ang mga salitang ibinigay sa kanya ay karaniwang walang silbi. Umiling si Hanhan, hindi, naramdaman kong hindi totoo ang sinabi niya, kaya ako mismo ang nagbigay nito kay Miss Yu. Nang marinig ni Miss Yu na iyon ang dyaryo na ibinigay sa kanya ng batang punong na yun, napahadjajak siya ng matagal, at sinabi pa ito bago umalis. Ikinalulungkot kong itanong kung pupunta ang batang punong na yun. Anong sabi mo? Sinabi ko na hindi ko alam, at sinabi ko na ang batang punong na yun ay abala at maaaring walang oras upang pumunta. Tanga, tanga. Naramdaman ni Jingzi na naiintindihan niya, at nagtanong, nasaan ang iba? Nang pumunta ako sa Prime Minister's Mansion, wala si Zhou Shiren, kaya binigyan ko ang kanyang kapatid na si Zhou Tangwen. Nagpadala rin ako ng 2 kopya kay Lord Wang Yuan. Lord Wang Yuan nang tanungin ko kung kanino ang isa pang kopya, sinabi ko na ang Young Village Master ay partikular na humiling na ibigay ito kay Miss Bai.
Isinara ni Master Wang Yuan ang pinto at hiniling na bumalik ka para hanapin siya. Natigilan sandali si Jingzi at galit na sinabi. Sino ang partikular na nagtanong sa iyo? Hindi ba sinabi sa akin ng Young Village Master na si Miss Beiluo ay nagtrabaho ng husto sa Wenxiangju kagabi at nagpadala ng pahayagan bilang gantimpala? Hindi ba ito ay isang espesyal na mensahe? Worry. Galit na galit si Jingzi, bakit hindi mo sinabi sa may-ari ng hardin? Napakamot ng ulo si Hanhan, nakalimutan ko. Niloloko lang ng lalaking ito ang sarili niya. Huwag sabihin kung kailan mo dapat sabihin, at magsalita ng walang kaparerekon kapag hindi mo dapat sabihin. Lahat ng mga babae ay sobrang seloso, lalo na si Wang Yingqiu nakakakain lang ng selos ng kanyang kapatid kagabi, at ngayon ay pinadalhan siya ni Hanhan ng malaking halaga ng selos. Saan kayang maglakas loob ni Jingzi sa ganitong oras? Young Village Master, pupunta ka ba sa Waxian Garden? Kumuha ka ng martilyo. Ibalik mo sa club. Oh! Nilabanan ni Hanhan ang sledgehammer at sumunod. Sa daan, mataas ang rate ng pagbabalik. Hindi tumitingin kay Jingzi, kundi kay Hanhan. Isa lang naman kasi ang gumagala sa kalsada na may dalang malaking palakol. Sa wakas ay pumasok siya sa isang eskinita na kakaunti ang tao. Binalaan siya ni Jingzi, bumalik ka at ibaba mo ang martilyo mamaya. Nakakatakot bang dalhin ang bagay na ito sa sikat ng araw? Pero, huminto si Hanhan at curious na sinabi, kung walang armas, paano ko mapoprotektahan ang batang pinuno ng nayon? Parang kaya mo akong protektahan ng mga armas. Sino ang nangahas na gumawa ng kaguluhan para sa akin? Oh, sabi ni Hanhan at sumunod. Upang pumunta sa opisina ng pahayagan, kailangan mong dumaan sa Wenxiangju. Sa oras na ito, ang Wenxiang residents ay masikip sa mga tao saan man, at sila ay maingay pa rin. Kung nakinig ka ng mabuti, masasabi mong lahat sila ay nababagabag at nalulumbay tungkol sa hindi pagbili ng pahayagan. May mga tao pang ang handang magbayad ng mataas na halaga para i-recycle ang mga pahayagan sa kamay ng iba, ngunit walang nagbenta ng mga dyaryo na naagaw kahit na ang mga individual ay nakikita na ngayon kung gaano kahalaga ang mga pahayagan, at hindi man lang makabili, kaya binibenta na lamang nila kung sila ay hanggal. Nakatingin sa mataong pulutong, ngumiti si Jingzi at umiling, iniisip na malamang na magtatagal ang eksenang ito, at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa opisina ng pahayagan. Nakapagtataka, ang opisina ng pahayagan ay napakatahimik sa oras na ito. Alam ng lahat na dapat ay nagtagumpay sila, at nagbunga ang kanilang maagang pagsisikap. Sa lohikal na pagsasalita, dapat silang mabaliw, ngunit sa oras na ito, sila ay nagiging mas kalmado. Alam kasi ng lahat na hindi nagsasalita ang kanilang gulugod, kaya paano sila nasa mood magdiwang. Kaya't nang lumitaw si Jingzi sa pintuan, tuwang-tuwa na tumayo ang lahat. Pumasok si Jingzi at nakangiting sinabi, bakit, lahat ay seryoso at mas mataas ang kanilang mga hinihingi kaysa sa akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sa wakas ay lumuwag ang tensyon ng lahat. Tumayo si Chen Jianan at nakangiting sinabi, hindi ka ba kinakabahan dahil hindi mo makuha ang pagsang-ayon ni Pangulong Jing? Pangulong Jing, ano ang nangyari sa Wenxiangju ngayon, ikaw hindi ba malinaw? Oo, wala si President Jing, kaya hindi niya mahulaan kung gaano kasikat si Wenxiangju. Nakangiting umiling si Jingzi, bagamat wala ako, alam ko ang nangyari kay Wenxiangju. Oh, ano? Nangyayari, Presidente Jing? Posible bang may especially iyak ka sa amin? Nagtawanan ang buong kwarto. Hindi nagpakitang gila si Jingzi, kaya ikinwento niya kung paano pinalabas ni Emperor An si Sui Shuyiren para bumili ng mga pahayagan ngunit hindi siya bumili ng kahit isang kopya. Medyo natakot ang lahat pagkatapos marinig ito. Naku, napakaraming tao noon, kaya hindi ko nakita si General Sui. Oo, kung nakita mo, kailangan mo munang ibigay sa kanya. Hindi naman kami masisisi ng kamahalan para dito, tama ba? Nakikinig sa takot ng lahat, inaliw siya ni Jingzi, mabuti na lang at hindi natin ito mabibili. Hindi ba't nangangahulugan ito na tayo ang pahayagan ay lubhang hinihiling? Sinabi ko sa iyo ng maaga na walang sinuman ang bibigyan ng mukha kapag nagbebenta ng mga pahayagan sa hinaharap, at dapat mong sundin ang mga patakaran. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagutos si Jingzi, bukas ng umaga, patuloy tayong pupunta sa Wenxiangju, ngunit sa pagkakataong ito ay magbebenta tayo ng 1,000 kopya. Makikita natin ang sitwasyon ng pagbebenta bukas. Kung ito ay mabuti, ang departamento ng pag-imprenta ay magsusumikap at mag-imprenta ng isa pang 500 kopya ng pahayagan. Kung ang sitwasyon ay hindi maganda, huwag i-print ito, na nagiging sanhi ng kakulangan ng mga pahayagan para sa mga tao. Oo, Presidente Jing. Tanghal iyan na, at hindi pa kumakain ang lahat dahil hinihintay nila si Jingzi. Saglit na nag-isip si Jingzi at nakangiting sinabi, dapat ay dinala ko ang lahat sa Wenxiangju para sa isang masarap na pagkain bilang isang selebrasyon. Sa kasamaang palad, noong napadaan ako sa Wenxiangju ngayon, nalaman ko na ang lugar ay napapaligiran ng tubig, at karamihan sa kanila ay puno ng tubig. Kung gusto mong bumili ng pahayagan, sa palagay ko ay hindi tayo dapat pumunta doon, kung hindi, baka hindi natin malalaman ang pagkain. Nagtawanan ang lahat at sumang-ayon. Tama si President Jing.
Hindi lang ako naglakas loob na lumabas para kumain, ni hindi ako nang ahas na umuwi ngayon. Sino ang nagsabi? Abala ako sa opisina ng pahayagan mula umaga hanggang gabi at walang nagtanong sa akin. May pumunta sa aming bahay kagabi upang magtanong kung nasa opisina ako ng pahayagan at maaari ba akong maglabas ng mga pahayagan. Tama na yan. Kanina lang lumapit sa akin ang nanay ko at sinabing lahat ng 7 tiyahin at 8 tiyahin ko ay nakablock na ngayon. Hinihintay nilang kunin ko ang dyaryo sa pintuan ko, at hindi ako nang ahas na umalis. Nang maglaon, mas maraming tao ang nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Bagamat lahat sila ay nagrereklamo, ang kanilang mga mukha ay labis na nasisiyahan. Ipinapakita nito na sikat ang kanilang pahayagan. At simula ngayon, hindi na sila ang bohol bachelor na minamaliit ng iba. Kabanata 375, Sariling Tao, ika-4 na update. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinenyasan ang lahat na tumahimik. Pagkatapos ay binigyan niya ng pera si Hanhan at hiniling sa kanya na dalhin si Lee Dozu sa isang malapit na restoran upang mag-order ng pagkain. Hiniling din niya sa kanila na pumunta sa Zhangja Winery at magdala ng ilang mga espiritu upang direktang kainin sa opisina ng pahayagan mamaya. Pagkalabas nilang dalawa, sinabi ni Jingzi, kung walang sinuman sa opisina ng ating pahayagan ang makakakuha ng dyaryo, hindi ba't ako ay masyadong nababahala bilang presidente? Pero hindi ako papayag na bigyan ang lahat ng isang pahayagan sa bahay. Kung ito ay kumalat, una, sasabihin na ang ating pahayagan ay gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanan, at pangalawa, parami ng parami ang lalapit sa iyo. Pagbibigyan mo ba ako? Tumanggo ang lahat, pareho ang iniisip. Kaya, pinapayagan ko lamang ang aming mga miyembro na kumuha ng 2 pahayagan pabalik sa bahay, at panatilihin ang isa sa bahay. Kung ano ang gagawin sa natitira ay nasa iyo. Salamat, Presidente Jing. Nakakuha ako ng 2 dyaryo. Ang pahayagan ay hindi masama, at walang sinuman ang tumutol. Bagamat naging matagumpay ang unang isyu ng pahayagan, ang pangalawang isyu ay pare-parehong mahalaga. Kung tama ang hula mo, matagumpay na naakit ng ating entertainment section ang lahat. Hanggat nandyan pa ang mga unggoy, maaaring ibenta ang dyaryo, ngunit ang pangalawang isyu ang schedule ng produksyon ng pahayagan ay ilalagay na. Kapag ang unang isyu ng pahayagan ay inilabas, ang pangalawang isyu ay susunod. Hindi natin mapipigilan, kung hindi man ay iba na ang tatawagan. Tumanggo muli ang lahat. Sa makatuwid, nagbigay si Jingzi ng pangkalahatang ideya ng mga nilalaman ng bawat seksyon ng pangalawang isyu. Ang Literature Department ay maaaring magsama ng ilang tula mula sa Mid-Autumn Poetry Society. Kung tutuusin, alam lang niya sa kwento ni Yu Xiangrong na ang mga tunay na pamilyar kay Shui Daogeto, maliit pa rin ang bilang ng mga tao. Ang mga salita na may ganoong magandang kalidad ay dapat malaman ng lahat. Sa pagsasalita tungkol kay Yu Xiangrong, ngumiti si Jingzi at nagsabi, hayaan ang seksyon ng militar na isulat ng duke sa oras na ito. Bukas ay may dadalhin ako sa mansyon ng Duke Protector upang kapanayaman siya. Ang iniisip niya ay kunin ang pagkakataong makilala siya. Ang cute ng baby. Simple lang ang live section. Dinadala ni Xiongsan ang mga miyembro para mamasyal sa kalye sa maghapon. Siyempre, ayokong gumala ka. Isulat ang lahat ng kawili-wili at kawili-wiling mga bagay tungkol sa iyong pamilya, bumalik at ayusin ang mga ito, at pagkatapos ay magagamit mo sila bilang nilalaman ng seksyon ng buhay. Tungkol naman sa Current Affairs section, sasabihin ko sa kanyang kamahalan na magpapadala ako ng mga tao sa palasyo araw-araw para magtala ng iba't ibang patakaran na nakikinabang sa mga tao sa korte, at pagkatapos ay ilathala ang mga ito. Sa entertainment section naman, ito ang pinakamadali, babalik ako mamaya. Magkwento ka lang at isusulat ito ng entertainment department. Sa sandaling marinig nila ang kwento, ang lahat ay naging interesado. Kaya, nagsimulang magsalita si Jingzi. Bilang. Nang matapos magsalita si Jingzi, bumalik sina Hanhan at Lee Dozo, dala ang lahat ng pagkain na inihanda at maraming alak. Bukas lahat ng trabaho. Bibigyan ko ang lahat ng kalahating araw na pahinga ngayong hapon. Inom tayo hanggat gusto mo, ngunit huwag palampasin ang trabaho bukas. President Jing, huwag mag-alala, mayroon kaming mahusay na kapasidad para sa pag-inom. Paniniguro ni Zhao Wei, tinatapik ang kanyang dibdib. Hindi masyadong naniniwala si Jingzi sa sinabi niya. Ang mga espiritu ay hindi mura. Madali silang bilhin noon. Magkano kaya ang inumin niya? Ngunit hindi siya nag-aalala. Tutal, tanghali pa lang. Kahit nakainom siya ng sobra at natulog ulit, makakabangon pa rin siya bukas. Susunod, magsisimula ang party ng alak. Lahat maliban kay Jingzi ay masayang uminom. Sa kalagitnaan ng pagkain, nang makita ni Jingzi na naroon siya, hindi na nakabitaw ang iba. Nag-toast siya sa lahat sa napakatinong paraan, at pagkatapos ay umalis muna, sinabi na mayroon siyang gagawin. Siyempre, busy talaga siya, marami. Bagamat sinabihan siya ni Wang Yingqiu na hanapin siya sa sandaling umalis siya sa palasyo dahil siya ay walang muwang at madaldal, ngunit hindi tanga si Jingzi. Hindi ba siya tatakbo sa busel ng baril kung pupunta siya doon sa ganitong oras? Napakaraming suka at asido ang maaaring makapatay nito. Hayaang matuyo saglit at hinti ang hamupa ang selos bago siya lumagpas.
Kaya lumapit siya sa pintuan ng bahay ni Zhang. Dahil wala si Zhang Xiaoyu sa bahay sa mga oras na ito dahil napagpasyahan niyang patakbuhin ang winery, maaari lamang lumipat si Jingzi sa bagong winery na kinuha niya. Walang gaanong tao sa tindahan ng alak sa tanghali, at wala ni isa sa mga waiter ang naroon. Si Zhang Xiaoyu lang ang nagbibilang sa counter. Mukhang katatapos lang niyang magbilang at nagunat. Halos lalabas na ang kapunuan ng dibdib niya sa marahas niyang galaw. Nakita ni Jingzi ang eksenang ito pagkapasok niya sa pinto. Medyo namula siya, pero mas lalo siyang nagalit. Nagkataon na nakita ni Zhang Xiaoyu si Jingzi, at ang kanyang mga pisngi ay lalong namula. Nandito si Young Master. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang tawagan ni Zhang Xiaoyu si Jingzi sa pamamagitan ng sadyang pagtanggal sa kanyang apelyido. Palagi niyang nararamdaman na ito ay mas magiliw. Tumango si Jingzi na may tuwid na mukha, at pagkatapos ay seryosong nagsabi, sa ganoong kalaking tindahan ng alak, walang hindi ginagamit na silid. Wala man lang lugar na mauupuan dito, bakit ka nag-aayos ng mga account dito? Natigilan si Zhang Xiaoyu. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip niyang naaawa si Jingzi para sa kanya sa palagiang pagtayo. Itinaas niya ang kanyang itim na buhok at nakangiting sinabi, ayos lang. Hindi ka mapapagod pagkatapos tumayo ng ilang sandali. Hindi tanong kung pagod ka ba o hindi. Ayokong makita ka dito. Ipakita mo yang mukha mo. Ang iniisip niya ay, ang mga aksyon na ngayon lang ay nakakaramdam ng hindi komportable sa iba. Bahagyang nagulat si Zhang Xiaoyu, at agad na namula ang kanyang leeg. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi ni Nuo dahil hindi ito gusto ni Young Master, kaya mula ngayon. Pupunta ako sa bahay at makikinig kay Young Master. Puno ng saya ang puso niya. Noon lang nakaramdam ng kasiyahan si Jingzi, halika, pasok na tayo sa bahay. May pag-uusapan ako sa iyo. Pumayag si Zhang Xiaoyu at dinala si Jingzi sa isang hindi nagamit na pakpak sa sulok ng ikalawang palapag, kung saan may mga mesa at upuan. Simple at malinis. Pagkaupo ni Jingzi, abala si Zhang Xiaoyu sa paggawa ng tsaa at pagbuhos ng tubig. Hindi mo kailangang maging abala. Nandito lang ako para kausapin ka. Oo. Pumayag si Zhang Xiaoyu, ngunit naghintay hanggang mabuhos ang tsaa bago umupo at tahimik na tumingin kay Jingzi. Nagbasa ka na ba ng dyaryo? Nang marinig ito, ngumiti si Zhang Xiaoyu at tumango, oo, napakaganda ng pagkakasulat, lalo na ang tula para kay Zhou Shiren. Narinig ni Zhang Xiaoyu na sinabi ni Zhang Zuoxia na ang mga kapatid ni Jingzi ay pawang ng ampunan siya ni Jing Wenmao. Wala siyang relasyon sa dugo kay Jingzi, kaya kahit nahayagang sumulat si Jingzi ng mga tula para ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Zhou Shining, hindi siya nagulat. Sa halip, inaasahan niya ito ng kaunti maaari siyang maging matapang sa kanyang kapatid, kaya ano ang masasabi ko? Hindi ba ito ay mas simple? Well, hanggat gusto mo. Gusto kong sabihin sa iyo kung ano ang susunod kong iniisip. Well, Master, hindi mahalaga kung sasabihin mo. Seryosong sagot din ni Zhang Xiaoyu. Sa pananaw ni Jingzi, ang negosyo ng mga gawaan ng alak at mga restoran ay konektado, at ang mga gawaan ng alak ay mas madaling makitungo kaysa sa mga restoran, pagkatapos ng lahat, ang daloy ng mga customer ay hindi ganoon kalaki. Masyadong abala si Jingzi kapag weekdays, lalo na kapag kailangan niyang lumabas sa hinaharap. Kung tutuusin, hindi siya makapag-focus kay Wen Xiangju, ngunit hindi siya nag-aalala na ipaubaya ito sa iba. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, mas angkop si Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, payag ka ba? Tahimik na nakinig si Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi na may malalaking mata at nagtanong, naniniwala ka ba sa akin, guro? Siyempre, I have always regarded you as one of my own, kung hindi, lalapit ako sa iyo at sasabihin ito sa iyo. Oo, pumayag si Xiaoyu. Mahinang sabi ni Zhang Xiaoyu, habang nakapikit ang mga mata. Isa lang ang nasa isip ko, gaano kaya kung tatanggalin natin ang salitang, bilang, at tunay na maging sariling bayan. Kabanata 376 na pagsubaybay, unang update. Tuwang-tuwa si Jingzi nang marinig ang kasunduan ni Zhang Xiaoyu. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang plano. Bagamat ang mga pahayagan ay nagbebenta tulad ng mainit na cake, ang target na grupo ay napakalinaw. Mayroon lamang ilang libong tao sa Jingzhou City na marunong bumasa at sumulat. Bukod sa mga taong ito, maraming mga tao ang hindi marunong magbasa ng mga pahayagan ng mag-isa, o hindi talaga marunong bumasa at sumulat. Kaya paano nagbabasa ng mga pahayagan ang mga taong ito? Ang sigasig ng lecture ni Bai Luo kagabi ay nagbigay inspirasyon kay Jingzi. Nagplano siyang mag-recruit ng ilang storyteller para basahin ng maigi ang mga pahayagan. Tuwing hapon sa oras ng pahinga sa pagkain, sisimulan niyang bigyang kahulugan ang mga pahayagan sa Wen Xiang Julie, na maaaring ituring na serbisyo para sa mga taong hindi makabili ng pahayagan. Magpadala ng mga benepisyo. Siyempre, hindi libre ang pakikinig, 10 sentimos ang admission ticket. Nang marinig ni Zhang Xiaoyu ang mababang presyo, nagtanong si Zhang Xiaoyu, Sir, ang pahayagan ay nabili na ng 100 sentimos, at ang presyo ng pakikinig sa libro ay 10 sentimos lamang. Hindi ka ba natatakot na walang bibili ng pahayagan sa hinaharap at lahat ay pupunta upang makinig sa libro? Hindi natatakot.
Ngumiti si Jingzi at umiling, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pakikinig sa mga pahayagan at pagbabasa ng mga pahayagan ng mag-isa. Ang ilang mga tao ay gustong bumili ng mga pahayagan at umuwi at humanap ng isang tahimik na lugar upang basahin ang mga ito, habang ang ilang mga tao ay gustong basahin ito sa isang mataong lugar. Ito ay isang buhay na lugar, at maaari tayong makinig at makipag-usap sa lahat. Isa pa, basta pumasok sila sa Wenxiang residence, bawal silang uminom ng tsaa habang nakikinig sa kwento. Hindi sila pinayagang manatili para sa isang pagkain. Bawal silang uminom ng matatapang na inumin habang kumakain. Kaya naman, kahit 10 sentimos lang ang ginastos nila sa pakikinig sa kwento, sa huli, kasama ang mga karagdagang gastusin, higit pa sa dyaryo. 100 sentimo. Totoo ang sinabi ni Jingzi. Katulad noong panahon niya, bagamat may mga sinehan, may mga taong gusto pa rin manood ng pelikula ng mag-isa, ay lock ang pinto, o humiga sa kama. Ito ay hindi mailalarawan. Napuno ng luha si Zhang Xiaoyu matapos itong marinig. Mao Xing, nakakamangha talaga si Young Master. Oo. Buong pagmamalaking tumanggo si Jingzi, maraming paraan kung paano ako kahanga-hanga. Hanggat mas madalas kong kasama si Xiaoyu sa hinaharap, malalaman mo. Si Zhang Xiaoyu ay parang pinupukpok na bawang. Tumango, kung gayon ang Young Master ay kailangang pumunta at turuan si Xiaoyu sa hinaharap. Ngumiti si Jingzi at sinabing, sige, dito muna tayo ngayon. Si Wenxiang Julie ay hindi makakapasok ngayon. Masyadong maraming tao. Teka. Higit na mababa ang init bukas, kaya kukunin kita bukas at hayaan silang lahat na makita ka bilang bagong tindera. Ngumiti si Zhang Xiaoyu at umiling, hindi ako nangangahas na sabihin na ako ang tindera kapag nandito ang Young Master. Sa karamihan, maaari siyang ituring na asawa ng tindera na isip ni Zhang Xiaoyu. Pagkatapos magpaliwanag ng ilang salita sa kanya, umalis si Jingzi. Naunang dumating si Jingzi sa mansyon ng Prime Minister na mag-isa. Ilang beses nang sinundan ni Hanhan si Jingzi sa opisina ng pahayagan, at naging pamilyar na siya sa mga taong iyon. Paglabas niya sa opisina ng dyaryo at pumunta sa wine shop kanina ay medyo lasing na siya at hinihila siya ni Xiongsan at ng iba pa kaya hindi na siya sumunod. Kilala ng gwardya si Jingzi at direktang pinapasok siya. Tanghali pa lang kasi, malamang ay umiidlip na ang lahat kaya naman tahimik ang bakuran. Naglakad si Jingzi sa koridor at madaling nakarating sa maliit na patio ni Zhou Xining. Nakita niyang si Zhou Xining ay nagkataong nasa looban, nakahiga sa tamba-tamba at tila natutulog. Tahimik siyang pumasok at nalaman na may hawak pa ring dyaryo si Zhou Xining. Ang page na binuksan niya ay ang kantang, Love Across Mountains and Seas, na isinulat niya para sa kanya. Mahigpit niya itong pinisil at itinaas ang sulok ng kanyang bibig. Sa pagtingin sa napakainit na eksena, hindi makayanan ni Jingzi na basagin ito. Sa oras na ito, lumabas si Xiangzi sa silid, hawak ang isang maliit na kumot sa kanyang kamay. Nang makitang ibubuka pa lang ni Jingzi ang kanyang bibig, mabilis na nagpatahimik si Jingzi sa kanya. Saka siya lumapit at kinuha ang kumot sa kamay niya. Pagdating niya kay Zhou Xining, handa siyang takpan siya. Gusto niyang itabi ang dyaryo upang mas madali niyang ihulog ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran, ngunit si Zhou Xining, na natutulog, ay tila napagtanto na may nagtatangkang kunin ang kanyang mga gamit, at mas hinigpitan niya ang pagpisil. Umiling si Jingzi at ngumiti, at tumigil sa pagkuha nito. Dahan-dahan niyang inilatag ang kumot sa katawan nito, saka tumayo at umalis. Ayaw mo bang manatili ang Young Master? Hinabol siya ni Xiangzi, pagkatapos ay pumikit, nagbabasa ng dyaryo ang dalaga at humajijek simula nang bumalik siya. Paminsan-minsan ay tumitingin din siya sa pinto, tinatanong ako kung bumalik na ang Young Master, at sa wakas ay umupo sa labas. Masyadong matagal bago siya nakatulog. Kung makikita ng dalaga ang Young Master, sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay magiging napakasaya. Gusto ko lang pumunta at makita ang pangalawang kapatid na babae. Dahil tulog ang pangalawang kapatid na babae, pag-usapan natin ito sa gabi. Pag-uusapan ko ngayon. May importanteng bagay. Young Master, gusto mo bang bumalik sa club? Alam din ni Xiangzi na ang pinakasikat na pahayagan sa lungsod ay mula sa The Newspaper ni Jingzi. Kung mayroon mang mas mahalaga kaysa kay Zhou Xining dapat naroon iyon, di ba? Hindi gaanong nag-isip si Jingzi, at walang malay na umiling at sinabing, hindi nagtagal pagkalabas ko sa opisina ng pahayagan, binigyan ko silang lahat ng bakasyon. Hindi mawawala ngayon, kaya aalis muna ako. Sabi niya at umalis na. Itinagilad ni Xiangzi ang kanyang ulo at pinagmasdan ang matangkad na likod ni Jingzi na lalong humahaba sa ilalim ng mainit na araw, at pagkatapos ay nawala. Kumunot ang noo niya, dahil hindi bagay sa opisina ng pahayagan, sino pa ba ang mas mahalaga sa aking ginang? Sa oras na ito, bigla niyang naalala na noong nakaraan, noong nasa paligid si Liu Jinghong, hiniling sa kanya na lihim na sundan si Jingzi, ngunit nagpunta sila sa tindahan ng panday noong mga oras na iyon. Pinuri pa niya si Jingzi sa harap ng dalawang babae dahil dito. Hindi siya pinaniwalaan ni Liu Jinghong noong panahong sinabi niyang may mabuti siyang pag-iisip. Sa sandaling ito, biglang naging maingat si Xiangji,
Tumagilid ang kanyang ulo at tumingin sa natutulog na si Zhou Xining, nag-isip sandali, at pagkatapos ay tahimik na sumunod. Ang unang plano ni Jingzi ay puntahan muna si Zhou Xining. Matapos lumabas ang pahayagan, hindi magtatagal bago malaman ng lahat sa lungsod ang tula na isinulat niya para kay Zhou Xining. Sa ganoong kabangas na opens iba, dapat na mas direkta ang nararamdaman ni Zhou Xining, tama ba? Sa oras na ito, nadama niya na dapat niyang gawin ang inisyatiba upang pahusayin ang kanyang relasyon sa kanya. Bagamat ang ikalimang kapatid na babae na si Liu Jinghong ay karaniwang ibinaba, sina Liu Jinghong at Zhou Xining ay nagbigay sa kanya ng ibang kakaibang damdamin. Ayon sa memoryang iniwan ng orihinal na may-ari, sila ni Liu Jinghong ay childhood sweethearts mula pagkabata. Isa pa, close contact silang dalawa. Hindi pagmamalabas na sabihin na sinadya nilang Yuqing ang kanyang asawa. Sa makatuwid, ang manipis na layer ng window paper sa gitna, Jingzi It ay nabasag sa isang sundot lamang. Ngunit iba si Zhou Xining. Ang impresyon na ibinigay kay Jingzi mula pagkabata ay mas malupit siya, kaya sa palagay ni Jingzi, ang pagsakop kay Zhou Xining ay mas mahirap at nagdulot ito sa kanya ng higit na pananabik. Kaya kapag kaharap si Zhou Xining, ang kanyang opens iba ay mas malumanay at mas mabagal. Sa sobrang paghahanda sa maagang yugto, kasama ang gayong tula ng pag-ibig, sa katalinuhan ni Zhou Xining, naunawaan niya ang lahat ng dapat niyang malaman. Subukan natin siya ngayon. Siguradong maganda ang epekto. Sa kasamaang palad, nakatulog si Zhou Xining. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagdesisyonan niyang lumabas. Kung tutusin, malawak na ang araw ngayon. Kung si Zhou Xining ay mananatili ngayon sa sikat ng araw, kahit na may ilang ideya si Zhou Xining, natatakot ako na hindi siya magiging matapang. Mas mabuting maghintay hanggang gabi, dalhin siya pabalik sa pamilya Jing, bumalik sa silid at patayin ang lampara, at ang ilaw ay nasa dilim. Ang pag-iisip na kunin pagkatapos ng larawan, si Jingzi ay hehel. Chapter 377, Dapat ba akong maging mas masama, ikalawang update. Dahil pinili kong hanapin si Zhou Xining sa gabi, maaari ko lang ibigay kay Wang Yingqiu ang natitirang bahagi ng araw. Lumabas siya ng Waxian Garden kahapon at hindi na bumalik. Bukod dito, nagseselos si Wang Yingqiu dahil kay Han, isang teammate ng baboy, at sinabihan siyang hanapin siya. Kung hindi siya pumunta ngayon. Mabuti, hindi maaaring hindi pumunta si Jingzi. Kaya lang, halatang hindi maganda ang pagkakataong ito. Malamang nagseselos pa rin si Wang Yingqiu, ngunit nakaisip na si Jingzi ng paraan para harapin ito. Siya kasi ang una niyang babae kaya mas madali siyang suyuan. Bukod dito, gusto rin ni Wang Yingqiu ang tula. Kahapon ng umaga hiniling niya sa kanya na magsulat ng tula na maasim. Pagdating ng oras na magsulat ng tula sa kama, magiging basa lang siya. Paano siya magkakaroon ng dagdag na oras para magselos at magalit? Natagpuan ni Jingzi ang ideyang ito na napakahiya at binilisan niya ang kanyang lakad patungo sa direksyon ng Waxian Garden. Dahil mataas ang mood niya, hindi niya ito pinansin. May maliit na buntot sa likod niya, at sinundan niya ito hanggang sa pintuan ng Waxian Garden. Pinagmasdan niya si Jingzi na nawala sa pintuan, at pagkatapos ay sarado ng mahigpit ang gate ng Waxian Garden. Napakunot ng noo ang maliit na buntot. Nakakulong, ang daming tanong sa isip ko. Tumakbo si Little Tails sa pinto at gustong kumatok sa pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-alinlangan bago ito tuluyang ibinaba. Sa wakas, itinaksak ni Little Tails ang kanyang mga paa at tumakbo palayo. Likas na mabango ang Little Tail. Matapos panuurin si Jingzi na lumusot sa Waxian Garden, napuno siya ng kalungkutan at galit, at handa siyang bumalik para magreklamo kay Zhou Xining. Nandito na si Master Jing. Pagkapasok niya sa Waxian Garden, nakangiting sinalubong siya ni Bai Lu. Bai Lu, bakit ka walang ginagawa? Ano? Bakit pagdating ko palang nalaman mo na? Parang may sumusunod sa akin. Nakaka-stress. Bilasan mo at bumalik. Halika, Palm. Dahil doon, hindi pinansin ni Jingzi si Bai Lu na tulala at nagmamadaling umakyat, nagbibiro ka ba? May isang malaking garapon ng suka na natapon sa sahig sa itaas. How dare he talk nonsense to Bai Lu? Pagdating niya sa pintuan ni Wang Yingqiu, una niyang naisip na itulak ang pinto at pumasok tulad ng dati, ngunit kung isa sa alang-alang na masama ang pakiramdam ni Wang Yingqiu, magalang siyang kumatok. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ni Wang Yingqiu. Sa huli, naitulak lang niya ang pinto at pumasok, at nakita niya si Wang Yingqiu na nakaupo sa harap ng mesa. May dalawang dyaryo sa mesa. Malinaw, ang kopya ni Bai Lu ay hindi ibinigay sa kanya. Tila medyo galit si Wang Yingqiu. Sumilip si Jingzi at nakita niyang kumukunot ang kanyang ilong at nakapout. Iniisip ang kanyang karaniwang mapagbigay na hitsura, hindi niya maiwasang tumawa ng malakas. Lalo nitong ikinaini si Wang Yingqiu. Nang marinig niya si Jingzi na kumakatok sa pinto, sinadya niyang nagseryoso ang mukha para takutin siya. Paano niya nalaman na matatawa talaga siya? Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi, sumangot ng malamig, at tumigil sa pagtingin sa kanya. Hoy, sino itong matapang na magpapagalit sa anak ng may-ari ng hardin? Ipaalam sa akin kung sino iyon, at kailangan ko siyang turuan ng leksyon.
Inilibot ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata sa kanya, ikaw, turuan mo ako ng leksyon. Huwag mo akong pakialaman. May-ari ng hardin, kailan kita ginalit? Lumapit si Jingzi at niyakap ang mga balikat ni Wang Yingqiu. Galit na itinulak siya ni Wang Yingqiu, tumayo at kinurot ang kanyang baywang at sinabing, kailan kita nagalit? Tapos tinuro niya. Hawak ang dalawang pahayagan sa mesa, gusto kong itanong kung kailan naging maganda ang relasyon ninyo ni Bai Lu. Kahit nagpadala ka ng dyaryo, kailangan mong partikular na sabihin sa kanya na para sa kanya yun ang tanga na iyon ay kadalasang hanggal at hindi ito pinupost ng mahabang panahon. Hindi man lang ako makapagpigil ng salita, ngunit sa pagkakataong ito ay dumating ako ng napakahusay at binigyang diin na para kay Luhan ang lahat. Ganito, aba, napakatanga mo. Ngumiti si Jingzi at sinabing, anong klaseng paninibugho ang ginagawa ng may-ari ng hardin? Napakahusay na gumanap ni Bai Lu sa Wenxiangju kagabi. Nagpasalamat lang ako sa kanya sa salita. Paano kung magpadala ng pahayagan ngayon para ipahayag ang aking nararamdaman? At saka, hindi ka rin ba nagbibigay ng bahagi sa may-ari ng hardin? Okay lang kung hindi siya nakinig. Matapos marinig ito, lalong nagalit si Wang Yingqiu. Okay, kung tutulungan ka niya sa pamamagitan ng pagkuriting, hindi naman sa tinutulungan kita. Kagabi sa Waxian Garden, espesyal na nilagyan ko ng melody ang love poem na isinulat mo para sa iba, at wala akong nakitang sinabi mo. Pero iba na ang nagsabi. Sobrang nagpapasalamat ka ba sa kwentong ito? Sa pagtingin sa kaibig-ibig na hitsura ni Wang Yingqiu, gusto pa ring tumawa ni Jingzi, at ang hindi niya maintindihan ay kakaiba para sa isang babae na magalit, na tila normal sa isang lalaki. Kung ang isang tao ay hindi nagpaalala sa kanila, hindi nila natuklasan ang punto. Sa kanilang mga mata, sila ay magiging napakamapagmahal na kahit na sila ay magtatampo. Tulad ni Wang Yingqiu sa sandaling ito. Hindi banggitin si Jingzi, kahit si Wang Yingqiu mismo ay hindi inaasahan na siya, na karaniwang walang pakialam at tahimik, ay magagalit dahil dito. Bagamat nakita niya itong katawa-tawa galit pa rin siya. Babae ako, normal lang ito. May dinagdag din siya sa isip niya para aliwin ang sarili. May-ari ng hardin, nagkamali ako. Mali ka man o hindi, walang masama kung aminin mo muna ang iyong pagkakamali. Humakbang si Jingzi at inakbayan ang baywang ni Wang Yingqiu. Marahan siyang tinulak, ngunit mas niyakap siya ni Jingzi. Ngumuso lang siya at hindi na gumagalaw. May-ari ng hardin, actually masyado lang akong simple. Alam ko ang hirap ng may-ari ng hardin, pero ang dahilan kung bakit espesyal na hiniling ko kay Hanhan na ibigay ito kay Bai Lu nang hindi binanggit ang may-ari ng hardin ay dahil pakiramdam ko ay pareho kami ng may-ari ng hardin. Sa paningin ko, ang may-ari ng hardin ay katulad ng mga kapatid ko hindi, sa ilang mga aspeto, ang aking mga kapatid na babae ay hindi kasing galing sa akin ngayon, kaya ayaw kong maging may-ari ng hardin. Ha! Huminga ng mahina si Wang Yingqiu sa mga bisig ni Jingzi, ngunit ang kanyang mabituing mga mata ay nahayag na ang kanyang kaisipan sa oras na ito. At alam ko rin na ang may-ari ng hardin ay nagsumikap kahapon. Gayunpaman, ang pagbibigay kay Bai Lu ng pahayagan ay isang kagandahang loob lamang. Siyempre, ang ibinigay ko sa may-ari ng hardin ay hindi maaaring dyaryo lamang. May mga mas mahalagang bagay. Paano ko hahayaan si Hanhan na magpadala nito? Ano? Nang matapos magsalita si Jingzi, nagtanong si Wang Yingqiu. Hehe. Pilyong ngumiti si Jingzi at binuhat si Wang Yingqiu, siyempre ako ito. Hindi ba gusto ng baby ng may-ari ng hardin? Dahil doon, lumapit siya sa boudoir at marahang inihiga si Wang Yingqiu sa kama. Inihagis niya ang kubrekama sa kanyang likuran at sumugod. Ang sumunod na eksena ay isa pang oras. Si Jingzi ay medyo nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang pagiging epektibo ng labanan. Wala ni isa sa 5 Wang Yingqiu ang kanyang kalaban, pati isa lang ngayon. Ang mukha ni Wang Yingqiu ay sobrang pula na tila tubig na tumutulo mula sa kanyang mukha. Ang dating selos ni Wang Yingqiu ay matagal nang nawala sa ilalim ng katapangan ni Jingzi. Ginamit niya ang kanyang malalambot na mga daliri upang bilugan ang matibay na dibdib ni Jingzi, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan siya, at marahan na binibigkas ang dalawang salita. Masamang tao. Tumawa si Jingzi. Ano, gusto mo ba akong maging mas masama? Si Wang Yingqiu, na nakaupo kay Jingzi, ay humingi ng awa sa kahihiyan. Kabanata 378 Pangalawang kapatid na babae. Bakit ka nandito? Ikatlong update. Pagkatapos bumaba sa kama, tumingin si Wang Yingqiu kay Jingzi at biglang natigilan. Ano ang problema, may-ari ng hardin? Hindi alintana ang magulo niyang damit, tumayo din si Jingzi. Kami, actually sabay kaming nakapasok. Mula noong una niyang double cultivation kasama si Jingzi noong gabing iyon sa likod bahay ng Waxian Garden, nakaugalian na ni Wang Yingqiu. Sa tuwing may gagawing masama sa kanya si Jingzi, maswerte siya. Simulan ang dual cultivation method. Siyempre, sa katunayan, napakaliit niya sa antas ng martial arts, kung hindi ay hindi siya pupunta sa Waxianyuan, ngunit alam niya na kailangan ni Jingzi ng martial arts ngayon. Wala siyang pakialam, ngunit dapat maging mas malakas si Jingzi. Sino ang gumawa sa kanya ng kanyang tao? Hindi ko lang ine-expect na silang dalawa ang magkakatuluyan. Nakabawi na siya sa gitnang antas ng ika-4 na antas noon, habang si Jingzi ay nasa gitnang antas ng ika-2 antas.
Ngayon sila ni Jingzi ay naabot na ang tuktok ng ika-4 na antas at ang pangalawang antas ayon sa pagkakabanggit, at isang hakbang na lang ang layo mula sa susunod na antas. Tuwang-tuwa rin si Jingzi matapos itong marinig. Kung magpapatuloy siya sa ganitong bilis, hanggat siya ay nagsasanay ng masigasig, isang araw ay magiging isang walang katulad na master. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tila nahanap na niya ang susi sa problema. Subukan natin ulit. Tingnan natin kung ito ang dahilan. Natakot si Wang Yingqiu kaya paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi ko ito magagawa ngayon. Mukhang tama ako. Napakalakas mo. Hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Medyo nalito si Jingzi. Nakatingin sa kanya ng kakaiba, tila naintindihan ni Wang Yingqiu ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay kinurot ang kanyang baywang at sinabi ko na sumasang-ayon ako na gusto mo ng higit pa sa akin, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa kung sino lang ang pumupunta sa iyo. Mayroon kang ako, mayroon ka pa ring 7 kapatid na babae sapat na iyon. Hindi ko gusto ang iba, kaya hindi ako papayag. Nalaman ni Jingzi na mas iniisip ni Wang Yingqiu kaysa sa kanya. 7 magkakapatid. Siya ang may pinakamarami sa kasalukuyan. Naisip ko lang sina Liu Jinghong at Zhou Xining, hindi, magaling din si Lu Li. Kaya binago ko ang paksa, ang sinabi ko lang sa may-ari ng hardin ay hindi lang para suyuan ka. Ang gusto kong ibigay sa iyo ay hindi lang isang dyaryo, kundi isang tula. Matapos marinig ang tula, nagliwanag ang mga mata ni Wang Yingqiu at naging masigla siya. Nagreklamo lang siya kay Jingzi kahapon, sinabing hindi niya mahihiling ang pangatlong kanta, pero dapat ibigay sa kanya ang pang-4 na kanta. Akala niya ay pag-iisipan ito ni Jingzi ng mahabang panahon, ngunit hindi niya inaasahang isusulat niya ito ngayon, at inaabangan niya ito. Ipapabasa ko ito sa may-ari ng hardin. Sandali. Pinutol ni Wang Yingqiu si Jingzi bago siya makapagsalita. Lumapit siya sa desk sa labas at kumuha ng papel, tinta, panulat, at inkstone. Ngumiti siya ng may crescent na mga mata at sinabing, ako kailangan mong isulat ito. Pagkasabi noon ay umiling siya at inabot ang panulat, muntik ko nang makalimutan. Dahil nandito ka, ano pa ba ang dapat kong isulat? Isulat mo at hahanap ako ng mag-frame para hindi masira. Hindi tumanggi si Jingzi. Nang matapos ni Wang Yingqiu ang paggamit ng inkstone, nagsimula siyang magsulat. Si Wang Yingqiu ay nakatayo sa isang tabi, ang larawan ay maganda, at binasa niya ito ng mahina. May mga baging sa kagubatan, at walang hamog. May isang magandang tao, na kasing ganda ng malinaw na hangin. Pag nagkataon tayong nagkita, bagay sa gusto ko. May mga baging sa ligaw, at walang hamog. May isang magandang tao, na kasing ganda ng malinaw na hangin. Kapag nagkataon kaming nagkita, nakikilala ko ang aking anak. Jia Zhang. Tinapos ni Jingzi ang huling stroke, at natapos din ni Wang Yingqiu ang pagbabasa. Baby owner, kamusta ka? Gusto mo ba? Itinaas ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo, at nakayakap na siya sa kanya. Sinabi niya sa mahinang boses, gusto ko ito. Kung ikukumpara sa iba pang 3 tula na isinulat ni Jingzi, ito ang tunay na pinakamaganda. Ang bawat linya ng tula ng pag-ibig na ito ay maaaring ipadama sa mga tao ang kagandahan. Hindi lang siya pinupuri nito, kundi tila isinusulat din ang bawat detalye ng kanilang pagtatagpo. Sa tulang ito, nawala ang lahat ng kalungkutan ni Wang Yingqiu. Lilipat na sana muli si Jingzi nang bigla niyang narinig ang tila maliit na kaguluhan sa ibaba, at ang tunog ng kabog, kabog, kabog mula sa labas ng pinto. Si Wang Yingqiu sa kanyang mga bisig ay itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Jingzi, na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ang Waxian Garden ay pag-aari ng Waxian Pavilion. Maging ang mga prinsipe at mga ministro ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat dito. Sinong matapang? Titingnan ko. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Wang Yingqiu. Bagamat namumula pa rin ang kanyang mukha, nawala ang kabaitan ng kanyang ekspresyon kanina at naging malamig at seryoso. Hindi, pupunta ako. Hinayla ni Jingzi si Wang Yingqiu, itinuro ang kanyang magulong damit at mahabang buhok, at umiling. Hindi niya hahayaang magpakita ang kanyang babae sa oras na ito. Inayos lang niya ang damit niya at binuksan ang pinto, saka natigilan. Second sister, bakit ka nandito? Si Wang Yingqiu sa silid ay natigilan din. Nakatayo siya roon, na parang nasa isang silid sa labas na malapit ng mahuli ng isang doktor, sa kawalan. Maganda pa rin ang mood ni Zhou Xining ngayon. Dahil alam niya na ang tulang isinulat ni Jingzi para sa kanya ay isa publiko sa umaga. May maniniwala ba sa mga komentong iyon? Makikita ninyo ang isa't isa sa isang sulyap, at ang isang hakbang ay parang isang mabigat na lungsod. Ang mahal mo ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, at ang mga bundok at dagat ay maaaring maging patag. Si Zhou Xining ay hindi pa rin naniniwala dito. Malabo niyang naramdaman ang iniisip ni Jingzi tungkol sa kanya. Bagamat wala pa man sa kanila ang nagpahayag ng kanilang nararamdaman hinggil dito, naramdaman niyang unti-unting pumipis ang layer ng window paper sa gitna. Lalo na't nang ahas si Jingzi na sumulat ng ganitong tula ng pag-ibig sa kanya sa harap ng lahat ng tao sa mundo. Kahit na si Zhou Xining ay napakahiya, inaabangan pa rin niya ito. Matapos mailathala ang pahayagan, ang kanyang kalooban ay hindi maaaring maging mahinahon sa mahabang panahon.
Sa itaas ng court, hindi pa nabubuksan ang dyaryo sa kanyang kamay. Pagkalabas niya ng court, dali-dali siyang umuwi. Kinuha ko ang dyaryo at paulit-ulit itong binasa, at paminsan-minsan ay gusto kong makita kung darating si Jingzi, at tuluyang nakatulog. Pagkagising niya ay may nakita siyang kumot na nakatikip sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay narito si Jingzi. Dahil kilalang kilala siya ni Xiangzi at alam niyang hindi niya gusto ang kumot na nakatikip sa kanyang leeg. Palagi siyang hinihingal, ngunit sa pagkakataong ito ay tinakpan siya ng kumot, kaya napagpasyahan niyang may iba pang tumatakip sa kanyang leeg. Bukod kay Jingzi, sino pa? Tinawagan niya si Jingzi, ngunit walang sumasagot sa kanya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Xiangzi, ngunit walang sumasagot. Nagtataka, papasok na sana siya sa bahay para tingnan nang makita niyang bumalik si Xiangzi na puno ng lakas. Tinanong niya kung ano ang mali kay Xiangzi, ngunit ilang beses na nag-alinlangan si Xiangzi, ngunit sa wakas ay wala siyang sinabi, ngunit hindi niya tinutulan ang paulit-ulit niyang pagtatanong. Sa wakas, nalaman niyang nakatakas si Jingzi sa Waxian Garden. Sa oras na ito, sa wakas ay natanto niya ang isang seryosong problema. Noong nandoon pa si Liu Jinghong, patuloy niyang tinatanong kung sino ang may-ari ng hardin. Sa huli, hindi niya nalaman hanggang sa umalis siya. Bago umalis, partikular niyang hiniling sa kanya na suriin. Noong mga panahong iyon, akala niya ay nagkakagulo si Liu Jinghong, ngunit nang marinig niya si Jingzi na lumulusok sa Waxian Garden, bigla niya itong napagtanto. Si Wang Yingqiu ay kilala bilang Panginoon ng Wang Yuan. May-ari ng hardin. May-ari ng hardin. Dahil sa magkaibang pagbigkas, automatiko nilang hindi pinansin si Wang Yingqiu noon. Kasabay ng katotohanang partikular na pinangalanan ni Jingzi si Wang Yingqiu para kumanta sa Mid-Autumn Festival Poetry Festival, tila hindi nakakagulat na may nangyari sa kanilang dalawa. Ito ay lumiliko na ang pinakadelikadong tao ay nasa tabi mo. Galit na galit si Zhou Xining. Chapter 379, ang pag-practice ng mga function ay ginagawang ganito ang hitsura ng mga damit. Ika-4 na update. Galit na pumunta si Zhou Xining sa Waxian Garden. Bagamat kilala si Zhou Xining, hindi siya matatakot ni Waxian Yuan dahil lamang siya ay isang opisyal sa ika-5 baitang, kahit na dumating ang kanyang ama, si punong ministro Zhu, hindi sila maglalakas loob na pasukin siya. Ngunit sa oras na ito, hindi nang ahas si Bai Lu na pigilan siya. Hindi dahil sa opisyal na posisyon ni Zhou Xining, ito ay dahil sa ibang pagkakakilanlan ni Zhou Xining ang pangalawang kapatid na babae ni Jingzi. Kung ganito ang lagay mo, kahit na ang may-ari ng sarili niyang hardin ay magiging mas maikli kaysa sa kanya kapag nakita siya nito, kaya paano siya mangangahas na pigilan siya? Sa loob ng ilang sandali, si Zhou Xining ay nagmamadaling pumunta sa ikalawang palapag. Sa oras na ito, huminto siya, dahil napakaraming silid sa ikalawang palapag, at hindi niya alam kung nasaan si Jingzi, kaya sumigaw siya ng malakas halatang hindi ito tumutugma sa kanyang estilo. Sa sandaling ito, ang pinto sa kanyang harapan ay biglang bumukas, at si Jingzi ay lumitaw sa kanyang harapan. To be precise, si Jingzi ang magulo. Maaari mong isipin kung ano ang ginawa niya sa silid. Sa pagtingin sa galit na si Zhou Xining, medyo nahihilo si Jingzi at nauutal, pangalawa. Pangalawa, ikaw. Bakit ka nandito? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa labas at nakita ang galit na maliit na dalaga na si Xiangji. Nakatayo sa labas ng pinto, naintindihan ni Jingzi. Nang umalis siya, halatang natutulog si Zhou Xining, kaya sinusundan siya ni Xiangzi kung tutusin, may criminal record ang babaeng ito dati. Hoy, naging pabaya ako. Tiningnan din ni Zhou Xining ang silid. Ang mga damit ni Wang Yingqiu ay hindi gaanong naiiba kay Jingzi. Namula ang maganda niyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at itinadyakan ang kanyang mga paa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, tulad ng isang batang babae na nakagawa ng mali. Walang magawa at nakakaawa. Kung hindi ako dumating, naitago ka sana sa dilim. Malamig na bamantong hininga si Zhou Xining, at pagkatapos ay pumasok sa silid. Isara mo ang pinto. Oh! Nadama ni Zhou Xining na ito ay isang iskandalo ng pamilya na hindi maaaring isa publiko, kaya maliban sa dalawang partido na kasangkot, ang lahat ay naka-lockout. Sino ang tinutukoy ko? Ang sikat na Master Wang Yuan pala ang nanliligaw sa kapatid ko. Malamig na sabi ni Zhou Xining pagkasara ng pinto. Tulad ng nahuli na may relasyon, si Wang Yingqiu ay orihinal na kinabahan, ngunit ang sinabi ni Zhou Xining ay medyo nagalit sa kanya. Sino ang nanligaw sa isang tao? Tsaka nirerespeto kita bilang kapatid, pero ako ang una niyang babae. Kung ganoon nga, kailangan mo pa akong tawaging ate. Sinong tinuturuan mo dito? Kung ako ay maituturing na nanliligaw sa kanya, hindi ba kayo mga kapatid na babae ay kailangang humalili sa pang-akit sa kanya sa hinaharap? Si Wang Yingqiu ay medyo nalungkot. Nang malapit na siyang lumaban, nakita niya si Jingzi na commandant sa kanya at sinenyasan siyang huwag magsalita. Sa sandaling dumating ang mga salita sa aking mga labi, nilunok ko iyon pabalik. Ikalawang kapatid na babae, hindi mo naiintindihan ang may-ari ng hardin. Hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ni Zhou Xining ang magkaparehong damit ni Wang Yingqiu at Jingzi, at malamig na sinabi, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa ninyong dalawa sa bahay? Gagawin bang ganito ang mga damit?
Sa totoo lang, hindi tutol si Jingzi na sabihin kay Zhou Xining o sa iba pang mga kapatid na babae ang tungkol sa kanya ni Wang Yingqiu. Kung tutuusin, ang apoy ay hindi maaaring ilagay sa papel, at malalaman nila ang ganitong uri ng bagay maaga o huli. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Karaniwan, pipili lang sana si Jingzi ng oras para pag-usapan ito, ngunit ngayon ay sobrang nakakahiya ang sitwasyon. Kung aaminin niya ito, magkakaroon ng mas masamang impresyon si Zhou Xining kay Wang Yingqiu, at mas magiging mahirap na makasama siya sa hinaharap. Kaya ngumiti siya at sinabing, "Syempre nagsasanay ako." Nagsasanay. Tumingin si Zhou Xining kay Jingzi nang may pagdududa, na parang hindi siya naniniwala. Ikalawang kapatid, naaalala mo ba na sinabi ko sa iyo na ang ikalimang kapatid na babae ay nag-iwan sa akin ng isang martial arts secret book, at pagkatapos kong magsanay, nakamit ko ang ilang tagumpay. Tumango si Zhou Xining. Bagamat hindi niya naiintindihan ang martial arts, narinig niya si Liu Jinghong na nagsabi na sa ilang kadahilanan, ang martial arts ni Jingzi ay mabilis na umunlad, at isang pagmamalabos na sabihin na siya ay likas na matalino. Kaya't nang mabalitaan niya kalaunan na nakamit ni Jingzi ang ilang tagumpay sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga lihim ng martial arts, napakasaya niya at hindi na niya ito inisip. Sa totoo lang, hindi pa ako nag-ensayo ng martial arts mula pa noong bata ako. Ako mismo ay isang leiko. Kung walang gumagabay sa akin at hindi ko maintindihan ang mga lihim na libro, paano ako uunlad ng mabilis? Ito ay lahat salamat sa may-ari ng hardin. Kung hindi dahil sa kanyang maingat na pagtuturo at pagbibigay, hayaan mo akong magpaliwanag at magtalakay sa iyo. Paano ako magiging kung nasaan ako ngayon? Habang nagsasalita siya, binuksan ni Jingzi ang bintana, tumalon pababa, lumipad sandali sa ere, at agad na lumipad muli. Kahit na ang oras ay maikli, lumipad ito. Mukhang mahimalang si Zhou Xining, at si Jingzi mismo ay medyo natigilan. Noong una ay gusto niyang ipakita ang kanyang lakas ng Qinggang kay Wang Yingqiu, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang pakiramdam mula sa orihinal. Dati, tumalon lang siya sa bintana. Bagamat mas mabagal ang pagbagsak niya, kailangan pa rin niyang dumapo sa lupa para ibigay ang kanyang lakas. Bumalik ka ulit. Ngunit ngayon, maaari na siyang mag-hover sa hangin at lumipad muli. Ibang-iba ang kaharian na ito. Lumakad na si Wang Yingqiu, medyo nasasabik. Ang iyong Qinggang ay nakagawa din ng isang pambihirang tagumpay. Ang estado ay nawala mula sa tugatog ng paglalakad na kasing bilis ng paglipad hanggang sa simula ng pagiging kasing liwanag ng isang lunok. Napansin mo rin ba ang mga pagbabago sa iyong katawan? Nakangiting tumango si Jingzi, ang pagbabago sa unang antas ng estado. Napakalakas ng pakiramdam na nasasalamin sa katawan. Patuloy na tumawa si Wang Yingqiu at sinabing, hindi ko inaasahan na ngayon ay magkakaroon ako ng tagumpay sa martial arts at Qinggang. Kapag ako ay kasinggan ng isang lunok, kahit na makaharap ako muli ng panganib, ang pagtakas lamang ay sapat na. Nang makita ang dalawang tao na nakikipag-usap tungkol sa pagsasanay sa martial arts, na tila kasama ang mga profesional na termino tulad ng breakthrough, nalito sandali si Zhou Xining. Pwede ba, nagsasanay ka ba talaga? Nang matapos silang dalawa sa pag-uusap, lumingon si Jingzi at nakangiting sinabi, ikalawang kapatid na babae, salamat sa patnubay ng may-ari ng hardin sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang orihinal na bottleneck. Pumunta ako dito ngayon para abalahin ako, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakalusot ako. Hindi pa rin ito matanggap ni Zhou Xining, una. Itinuro ang kanilang magulong damit at ang mapupulang pisngi ni Wang Yingqiu, nag-aalinlangan siyang nagtanong, sa panahon ng pagsasanay ng kung fu, ang mga damit ay nagiging ganito. Maaari bang maging ganito kapula ang mukha? Practice, hindi maiiwasan ang mga bukol at mga bukol, normal lang na mapunit ang damit. Tsaka dahil nagsasanay ka ng martial arts, palagi kang mag-i-effort. Normal lang napawisan ka ng kaunti at mamula-mula. Parang walang mali sa paliwanag na ito. Nang makitang nag-aalangan si Zhou Xining, mabilis na hinampos ni Jingzi habang mainit ang plansya. Ikalawang kapatid na babae, kung ganito ang lagay mo, ang may-ari ng hardin ay maituturing na aking Panginoon, kaya hindi ka maaaring maging bastos sa aking amo. Pagkatapos sabihin ito, palihim na sinulyapan ni Wang Yingqiu si Jingzi, iniisip na ang masamang tao na ito ay maaaring mag-isip ng masama. Nakapagtataka na gusto ng iyong nakababatang kapatid na lalaki na maging malabo sa kanyang kapatid na babae, ngunit ngayon ay gusto niyang gumawa ng isang bagay na nakakahiya sa kanyang apprentice at master. Napakasama niyang tao. Gayunpaman, bakit parang medyo kapana-panabik kapag iniisip ko ito? Nang marinig ito, si Zhou Xining ay natigilan din sandali. Mali ba talaga ang kasalanan ko sa kanilang dalawa? Lalo na pagdating sa pagsasanay ng martial arts, ito talaga ang inaalala ni Zhou Xining, dahil alam niyang lalakas si Jingzi sa opisyal, at gagawa siya ng parami ng mga kalaban, at ang mga panganib na maaaring makaharap niya sa hinaharap ay tataas lamang, kaya wala nang mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng isang taong may malakas na kasanayan sa martial arts. Pero wala siyang maitutulong. Buti na lang talaga kung may tutulong sa kanya. Chapter 4 na raang bakit nabanggit na naman si Fairy Girl. Ang ikalimang update ay 5/5 para sa pinuno ng Suna. Ngunit ngayon ito ay hindi lamang tungkol sa pagsasanay. Si Zhou Xining ay hindi tanga, siya ang dating pinakatalentadong babae sa Jingzhou.
Matapos pag-usapan muli ang bagay na iyon, nag-isip siya ng malinaw. Paano niya nagagawang maging magulo ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagsasanay sa martial arts? Bukod dito, ang pamumula sa mukha ni Wang Yingqiu ay hindi dulot ng pagsasanay ng martial arts. Parang ganoon nang pinahiga siya ni Jingzi sa gabi at hinawakan siya. Ang dalawang tao ay maaaring talagang nag-practice ng kung fu, ngunit iba pa ang dapat na nangyari bago sila nag-practice ng kung fu. Itinaas ni Zhou Xining ang kanyang ulo, nawala ang pagkalito sa kanyang mukha, at bumalik siya sa dati niyang lamig. Tumingin siya kay Wang Yingqiu at sinabing, Master Wang Yuan, naaalala ko na kayo ni Qingqiu ay mabuting magkaibigan. Matapos marinig ang Qingqiu, si Wang Yingqiu ay nagkaroon ng matigas na kaisipan. Lumambot siya, bahagyang ibinaba ang kanyang baba, at tumango. Alam ba ni Qingqiu ang tungkol sa relasyon niyo ni Zier? Pagtingin mo sa itsura mo, hindi mo yata alam, di ba? Naisip mo na ba kung paano ito ipapaliwanag kay Qingqiu? Nang makitang bumababa ang ulo ni Wang Yingqiu, at sa pagkakataong ito maging ang kanyang mga tenga at leeg ay namumula, natapos na ni Zhou Xining ang relasyon nila ni Jingzi. Una, bamantong hininga siya sa loob, lihim na iniisip na siya ay pabaya. Noong siya ay nasa Mid-Autumn Poetry Recital, nakatuon lamang siya sa pagbabantay laban kay Zhang Xiaoyu, ngunit hindi pinansin ang pinakamapanganib na Wang Yingqiu. Sinisisi niya ang sarili niya. Pagkatapos ay naisip niya, hindi siya ang dapat sisihin sa ganitong uri ng bagay. Kung alam ito ng ikatlong anak, tiyak na kakausapin niya ito, ang matalik na kaibigan na nagnakaw sa kanyang kapatid, hindi ba? Kaya't wala na siyang planong magsabi pa kay Wang Yingqiu, at mahinang sinabi, sabihin mo lang sa kanya. Si Wang Yingqiu ay tahimik, ang kanyang mga pisngi ay namula, ngunit si Jingzi sa kanyang tabi ay nalilito, Second sister, bakit mo binanggit muli si Shango? Nang marinig ang salitang, Shango, biglang lumingon si Zhou Xining, ano ang pangalan mo Qingqiu? Shango. Napakamot ng ulo si Jingzi, iniisip na sa Angguo, talagang nakakagulat na tawagan ang disipulo ng Qinyan sect na si Shango, kung hindi ay hindi magkakaroon ng ganitong reaksyon si Zhou Xining. Okay. Ilang beses na bamulong si Zhou Xining at pagkatapos ay nagsabi, kapag nakita mo si Qingqiu sa susunod, titingnan ko kung kaya kanyang talunin. Si Jingzi ay mas nalilito ngayon at nagmamadaling nagtanong. Second sister, anong kinalaman ng usapin natin kay Fairy Girl? Bakit mo siya binabanggit? Sumulyap si Zhou Xining sa kanya, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga labi kay Wang Yingqiu, ibig sabihin ay tanungin siya. At umiling si Wang Yingqiu, iniisip na ikaw ang kanyang pangalawang kapatid at hindi man lang sinabi sa akin, at hindi ako tanga, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Ayaw nang manatili pa ni Zhou Xining, kaya hinawakan niya ang kamay ni Jingzi at sinabing, umuwi na tayo kasama ang pangalawang kapatid na babae. Sa anumang kaso, totoo na tinuruan ni Wang Yingqiu si Jingzi ng martial arts, kung hindi ay hindi siya umunlad ng ganoon kabilis. Dahil dito, dapat siyang pasalamatan ni Zhou Xining, ngunit hindi niya malinaw na kilala ang kanyang kapatid, kaya pantay ang mga merito at demerits, kaya hindi siya nagpasalamat. Hayaan ang ikatlong anak na bahala sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang bagay ay isang foregone conclusion, kahit na ayaw niya, ano ang magagawa niya? Kapag pumayag ang ikatlong anak, wala siyang pagtutol. Kung hindi sumasang-ayon ang pangatlong anak, mas mahirap para sa kanya na magsalita kaysa sa kanya. Dahil hinayla ni Zhou Xining, pinadalhan ni Jingzi si Wang Yingqiu ng isang paumanhin at nakakaaliw na tingin bago umalis ng bahay. Sa kabutihang palad, si Wang Yingqiu ay hindi isang maliit na batang babae, kaya binigyan niya ito ng isang tingin na nagbigay ng katiyakan sa kanya. Dahil hapon na nang lumabas ako ng Prime Minister's Mansion, at halos 2 oras na ang lumipas nang hindi ko na malayang nasa Waxian Garden, kaya paglabas ko muli ay madilim na sa labas. Paglabas niya sa pinto, ibinaba ni Zhou Xining ang kamay ni Jingzi. Gustong abutin ni Jingzi para hawakan siya, ngunit itinapon niya ito, sa pag-aakalang may mali sa kanyang puso. Pangalawa ate, uwi na tayo. Ang mga bagay na hindi kayang lutisin sa labas ay maaari lamang malutas sa kama. Hindi binili ni Zhou Xining ang kanyang kasalanan, at malamig na sinabi, umuwi ka na, babalik ako sa mansyon ng punong ministro. Huwag mo akong pakialaman second sister. Bakit galit ka pa rin? Hindi ko ba naipaliwanag sa'yo ang lahat? Practice lang yan, huwag kang mag-alala. What a thought. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Biglang huminto si Zhou Xining at tumangala kay Jingzi. Saglit na natigilan si Jingzi, hindi ako tanga. Ang pangalawang kapatid ko ang pinaka-talented na babae sa Jingzhou, paano ako magiging tanga? Ngunit iniisip ng ilang tao na ako ay isang tanga. Kinurot ni Zhou Xining ang kanyang baywang at sinabing hindi nasisiyahan. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing, galit na galit ako. Hindi kita papansinin itong mga nakaraang araw. Dapat mong pag-isipan iyon. Si Zhou Xining ay si Zhou Xining. Kahit galit siya, hayag at bukas ang pagsasalita niya. Hindi naman siya mayabang. Hindi na ito nagbigay kay Jingzi ng pagkakataong magsinungaling sa kanya at nakikita lamang siyang mawala sa eskinita. Nako, maling kalkula. Tinapik ni Jingzi ang kanyang hita at inis na nag-isip. Sa oras na ito, maaari na siyang bumalik sa Wakshan Yuan. Dahil wala na si Zhou Xining, makabubuting bumalik at aliwin si Wang Yingqiu.
Ngunit wala siya sa mood sa sandaling ito, at higit sa lahat hindi siya nang ahas. Sino ang nakakaalam kung si Zhou Xining at ang munting kasambahay ay nakahiga sa isang sulok sa isang lugar na binabantayan ang bawat kilos niya, at babalik ba sila sa Waxian Garden para barilin ang ibang tao? Matapos makipag-ugnayan sa dalawang karanasan sa pagsubaybay ni Xiang Zi, naramdaman ni Jing Zi na posible ito. Wala siyang balak na sundan siya sa Prime Minister's Mansion. Si Zhou Xining ay kasalukuyang galit na galit, at ang pag-akyat ngayon ay katumbas ng kamatayan. Kapag hamupa ang kanyang galit, gagamit ako ng ilang espesyal na pamamaraan. Hindi ako naniniwalang hindi siya gagaling. Kaya, umuwi ka na lang. Medyo nagulat si Huma nang makita siyang bumalik. Zier, hindi ka ba masyadong uminom? Ha? Sumulyap si Jing Zi sa kanya at nagtatakang nagtanong, Huma, bakit mo naitanong iyan? Bakit ka uminom ng sobra? Pagkatapos ay sinabi ni Huma, hindi dahil sa hanhan na iyon. Hindi ba't palagi kayong magkasama? Nakita ko siyang lasing na akala ko ay lasing ka rin. Bumalik na si Hanhan. Napangiti si Jing Zi sa pagbanggit kay Hanhan. Kung hindi siya masyadong madaldal kahapon, hindi magseselo si Wang Yingqiu. Kung hindi nagseselo si Wang Yingqiu, hindi niya maiisip na pumunta sa lugar ni Zhou Xining kahapon at pagkatapos ay suyuan si Wang Yingqiu sa gabi. Kung hindi muna siya pumunta sa lugar ni Zhou Xining, hindi sana siya sinundan ni Xiang Ji sa Waxian Garden. Kung hindi dahil sa tinutukan ni Xiang Ji, paano malalaman ni Zhou Xining ang tungkol sa kanya at kay Wang Yingqiu sa isang nakakahiyang sitwasyon? So after all that, sobrang lihanhan. Oo, dinala siya pabalik ng mga tao mula sa opisina mo sa pahayagan. Hindi siya makatayo at hindi makapagsalita ng buo. Hindi gaanong mabuti ang mga taong nagpabalik sa kanya. Nakita kong hindi ka na bumalik, akala ko nakainom ka ng sobra. Lasing na yata si Hanhan. Ang paggawa at pamamahala ay nasa matinding kahirapan, at ikaw ay nag-e-enjoy sa iyong sarili sa labas. Habang iniisip ito ni Jing Zi, lalo siyang nagagalit. Nang itulak niya ang pinto, nakita niya si Hanhan na nakahandusay sa kama, humihilik ng malakas. Sa sobrang galit ni Jing Zi ay umakyat siya at sinipa siya. Huwag mo akong hilahin, kaya ako pang uminom, muli. Walang magawa siyang umiling, isinara ang pinto at lumabas. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.